Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyuang ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Alkalde ng Baguio na si Mayor Magalong at itong si Kongresista Rodante Marcoleta ay dati nga silang magkaaway ay ngayon ay magkatandem na. Dito nga natin makikita mga kaibigan na kahit magkaaway noon, ngunit kung ang puso nila ay sa paglilingkod sa ating bansa at para sa kanyang mamamayan ay tunay nga talagang malakas na tinatawag nating party list. Katulad naman nitong si Mayor Magalong kung saan talagang magaling at talagang inimprove niya ang syudad ng Baguio kung saan mga kaibigan ay tila ba ang mga krimen ay unti-unti na rin naiibsan or unti-unting kumukunti dahil nga dito kay Mayor Magalong na sobrang tapang na dating pulis. At talagang ang pinili nga talaga nilang magtandem nitong si Marcoleta. Hinihiling ng mga mamamayan na sana itong si Mayor Magalong na ito kahit napanot mga kaibigan ay tumakbong senator upang tulungan niya or makatulong siya sa buong bansa, particular na mga kaibigan sa kagalingan niya bilang isang leader. At magtulungan sila nitong si Congressman Rodante Marcoleta kung saan kinumpirma niya na at nag-file na ng kanyang Certificate of Candidacy at tatakbo bilang senador upang ang tapusin at ubusin ang mga kongresista na umuubo sa pera na galing sa kaban ng bayan. Hindi kaya nga rito mga kaibigan ay hindi na rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at opinyon. Go, 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 Attorney Vic Rodriguez for Senator. Please, para po sa mga Pilipino na walang kalaban-laban sa mga ginagawa ng mga politiko na kurakot sa gobyerno, tulungan niyo po kaming lumaban. Huwag lang sila magbago ng paninindigan tulad ni FPRRD sa bayan ng puso. Sila Marcoleta, Magalong at Rodriguez in future of President kasunod ni Sara para may kontenyente sa mga project ng ama niya. Ito ang dapat niluklok sa Senado, Attorney Vic, kung Marcoleta, Mayor Magalong, Mayor Baste, Senator Bato, Senator Go, isama na si Philip Salvador, alisin na si Lito Lapid at Bong Revilla. Yes, Vic Rodriguez may next senator. Also Vice President Sara may next president. Vote straight Duterte team for the next 12 senators in 2025 midterm election for the country. Duterte team forever mabuhay. Liquidation by certification, matagal na yon. Kung gaano katagal si Ping Lacson, ganun din katagal na yan ginagawain. Liquidation by certification, yayabang maghanap ng resibo itong mga congressman, walang resibo yan. For me right now as a principled individuals, not yet finalized lineup for senators, Magalong, Marcoleta, Vic Rodriguez, Eric Celis, Duterte, Roque, Manny Piñol, Congressman Bernadette Herrera, Salvador Panelo, etc. Well, para nga sa kabuang detalye at informasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan ng Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. October 8 yata si Kong Dante. Last day, pwede pa last day, no? October 8. Last day. So, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Magfo-focus lang ho tayo kung ano ang mga punto de vista netong si Attorney Vic Rodriguez sa mga maiinit na usapin ngayon sa ating bansa. Nandyan na yung heavy luggage, nandyan na yung MOOE, liquidation by certification, at napakarami po hong kalokohan na nangyayari dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Kung maghahalal man ho tayo ng isang senador, kilatisin ho natin ng maigi. Pakinggan ho natin ang tayo nila sa iba't ibang mga issue sa ating bansa. Dito sa video na to, mas makikilala ho natin itong si Attorney Vic Rodriguez. At kung hindi pa ho siya kilala ng inyong mga kamag-anak, naku po, kung inuudyukan nyo siya na tumakbo ng pagkasenador, ipakilala nyo na ho, i-share nyo na ho ang ating video at magsisegue ho tayo ng pakonti-konti doon sa mga ibang mga senador siguro na tumatakbo. Pakita ho natin sa ating mga kababayan na dapat wag iboto itong mga senador, mga kandidato, mga nasa senatorial slate na tong si Marcos Jr. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang ho sobrang saya na ho natin dito sa PH Update. At sa mga susumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Isa ho tayo sa mga nagtutulak dito
dito kay Atty. Vic Rodriguez na tumakbo sa 2025 midterm election. Kaya ginagawa ho natin ang parte natin, ibinabahagi ho natin ang kanyang mga punto de vista, pinapakilala ho natin siya sa ating mga kababayan na hindi pa nakakakilala sa kanya. Hindi na ho tayo magbubulahan dito sa video na to. Para doon sa mga nagtutulak dito kay Atty. Vic Rodriguez, karamihan ho sa mga yan, yun lang ho mga babad sa politika. Para naman doon sa mga kababayan natin na naghahanap ng tunay na pagbabago at hindi kilala itong si Atty. Vic, hindi ho kilala kung ano yung mga ipinaglalaban niya, no? At kung ano yung mga kaya niyang gawin kung sakaling maging senador siya. Para mas maipakilala niyo pa ho itong mama na to, i-share niyo ho yung video natin na medyo magbe-behave ho tayo dito para kung sakaling merong makapanood na hindi subscriber ng PH Update, medyo formal ho datingan natin. Huwag na ho natin patagalin ng mga kababayan. Pasadahan ho natin itong naging interview sa media nitong si Atty. Vic Rodriguez dyan sa Kamuning Bakery Cafe. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin. Very interesting. Game. May tanong pa dito. Yes. Sir, you said a while ago na isa sa Ay, magiging sarap. battle Yun na. cry mo, sakaling magpasya ka ng tumakbo sa pagka-senador, ay yung pagbasura o labanan, Yun. yung liquidation by certification. Sir, marami lang po kasi nagko-comment. Pwede po ba maipaliwanag lang sa mababaw na or madaling maliwanagan lang ng Yung mga mga hindi kababayan lawyer. natin kung Yes. ano po ba yung liquidation by certification at bakit kailangan ibasura ito o bakit kailangan tutulan ito? Maganda yan. Liquidation by certification, ha? Mabilisan lang ho, kasi papaliwanag din naman na Atty. Vic. Yun ho ang kalakaran na ginagamit nila dyan sa House of Representatives. Yang mga congressman, yan ho ang kanilang ginagamit na sistema sa paggasta ng pera ng sambayan ng Pilipino dyan sa House of Representatives. Entrada pa lang ho, umpisa pa lang ho ng ating video, gusto ko nang ipakilala sa inyo at kung ano nga ba ang mga advocacy yan itong mama na to. Pakinggan ho natin mga kababayan. Liquidation by certification. Kung umasta itong mga senador at congressman, akala mo kung sinong mga santo at santa. Pero ang ginagawa ho nila sa pera ng sambayan ng Pilipino, isang pirmahan lang ho, absuelto na sila. Pakinggan ho natin itong si Atty. Vic Rodriguez. Game. Makinig ho tayo. Makinig. I-share ang video, makinig at talagang intindihin ho natin ng ito yung mga major issue ngayon sa ating bansa na tinatabunan nitong mga mainstream media sa issue ni Alice Go, diyan sa confidential fund na wala naman hong kapupuntahan sa impeachment at sa napakarami hong aligasyon dito sa mga Duterte. Yan hong mga issue na yan yung importante. Dahil yan hong pinakamalapit sa bituka ng sambayan ng Pilipino. Pondo ho ng pera ng sambayan ng Pilipino pinag-uusapan dyan sa liquidation by certification na yan. No? Nanggigigil ho tayo. Nanggigigil na naman tayo. Game. Atty. Vic, ikaw naman manggigil. Magandang tanong. Balik po natin Game. sa simpleng home economics or family budgeting. Yan. Pagka iniwanan ka ng magulang mo ng 1,000, you have to list down each and every detail on how you spent the money. Magkano napunta sa pang-grocery, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pangbaon, pamasahe, pamalengke, etc. And kung anong sukli doon, sosoli mo, iintrega mo sa magulang mo. Yun yung proper home economics style of finance management. Yung yung liquidation by certification, napakapanganib. Sapagkat yan, susulat lang dyan na ang halagang ito, sa limbawa 2,000 piso, ay ginamit sa ganitong activity, pipirmahan lang ng head of office, halimbawa ng senador o ng kongresista, wala nang tanungan, liquidated na yun. Grabe naman. And that is not in accord with the government and especially the COA accounting rules and procedure, especially as guardians of the Filipino people's money. Ito rin ba ang dahilan, sir, na naaabuso ito ngayon? Ito rin ang dahilan kung bakit nauubos na ang pondo ng pamahalaan? Bukod sa liquidation by certification, nauubos ang pera ng pamahalaan dahil nga yung sinasabi na in-expose ni Mayor Benji Magalong na yung infrastructure projects, kundi cat's eye, yung rock netting o kung ano mang infra o yung dredging
70% ay nauuwi sa corruption, 30% na lang Grabe. ang natitira for implementation, and of course, yung cost of money nung namumuhunan. Dapat lang kumita yung namumuhunan. Siya yung negosyante. Dapat lang niyang kitain, and it will take a while before he or she can collect. Dahil yung iba, progress billing pa eh. Look, kung 30% na lang ang natitira, ilang percent dyan ang i-implement mo? Kahit sabihin mong 20%, mabait na yung kontratista. 20% of the remaining 30 ang i-implement niya. Napakanipis pa rin po nun kung sasabihin nating kalsada. Paano mo i-implement according to the standards of the Department of Public Works and Highways? And then kikita pa yung tao. Kung inutang pa yan ng kontratista o kapitalista yung puhunan niya sa bangko, nagbabayad pa siya ng interest. Kulang yung matitirang 10% doon sa kontratista. So ano mangyayari? Wala ng project. Or bulok ang project. Bulok ang project. Bulok ang project. Bulok ang Sir, project. follow up sa tanong niya at sa sinabi. Hindi pwedeng walang project kasi mabubutasan ho sila. Kadalasan bulok ang project, substandard ang project. Substandard yung mga material na gagamitin. Ganun ho nangyayari dyan. Sabi niyo, maraming nagsasabi na dahil sa sobra daw ang corruption sa gobyerno, pati mga legislator, kontratista na daw kasi ayaw na daw ng contractor mag-construction. That is why I think it is important. I posted this sa aking official Facebook. Ang aking sentiment din, ilabas kung saan napunta yung 500 billion pesos more or less na flood control funds. Naku, Ilabas yung locations ng 5,500 flood control programs or projects. At ilabas kung sino-sinong kongresista o mambabatas o senador ang nakatanggap ng 5,500 flood control programs na yan, ang nakatanggap doon sa 500 billion pesos more or less for 2 years na flood control funds, at ilabas kung sino-sinong kontratista ang nag-implement ng proyektong yan. Why? This issue is vested with public interest. Hindi ba kayo napapagod, lalo na yung mga kababayan natin sa flood-prone areas? Kakalinis mo pa lang ng bahay mo, ng putik, ng tubig baha, yung pintura mo nagkulay brown na. After 2 weeks, you're yet to settle down. Eto na naman panibagong baha. This is not the kind of life that Filipino people deserve. We deserve more. Kaya tayo naniningil sa pamahalaang ito. palakpakan para dito kay Atty. Vic. Ang galing ho nun, ang galing nun. Palakpakan ho tayo mga kababayan para kay Atty. Vic. Lumabas na naman ho yung A-game nitong si Atty. Vic Rodriguez dito sa interview na to. Sayang kung tayo lang makakapanood nito sayang yan. So ano pa hinihintay nyo? I-share nyo na ho ang ating video. No, kasi kung tayo lang ang makakarinig dyan sa mga punto de vista na yan, na yung ibang kandidato ng pagkasenador, kung ano-ano yung mga, yung kanilang mga plataforma, mga walang kwenta, kaysa vanguard daw sila ng budget ng sambayan ng Pilipino. Pero yung winaldas nila para doon sa Senate building, di ho natin malaman kung anong mangyayari doon sa building. Na bilyon no pinag-uusapan doon. Partida, tawagin niya sarili niya, vanguard Lukulukong lakson to. Dito mga kababayan, walang talo sa bayan ng Pilipino dito sa mama na to. Kaya kung tayo lang ho nakakarinig na to, lugi ho si Atty. Vic dyan. Hindi ho natin papayagan yan. Gagawan ho natin ng part 2 itong video na to. Grabe naman, sayang naman ho. Ito. Teka. Excuse me. Teka lang. Maisingit ko lang dito sa ano na to, punto ko na to. Teka lang, mabilis lang naman mabilis lang. Eto segwayin ko lang ng mabilisan yung vanguard daw ng pera kaban ng sambayan ng Pilipino. Pagka ang kandidato, mayat maya, napakaingay niyan sa social media, meron ho siyang interview sa iba't ibang stasyon sa ating bansa. Asahan nyo na ho, walang gagawing matinoyang mama na yan. Manwala ho kayo kay PH Update. Lacson, ang tagal na ho niyan sa Senado. Ano ho bang nagawa niyan para sa sambayan ng Pilipino? Vanguard, kumusta naman yung new Senate building? Anak ng toka. Meron ka pang nalalaman pa, Vanguard. Tignan nyo naman ho mga kababayan. Di pa nag-uumpisa eleksyon, talagang bakbakan na ho sa interview niya sa iba't ibang mga media. Ano yan?
DCRH. Dito naman kay Karen. Karen Davila. Dito naman sa sa to, News 5 to, hindi ako nagkakamali. Dito, sino pa? Ito pa. Suki ho siya nitong DCRH. Ito naman kay Manong Ted Pailon. Dito naman sa teleradyo. Radyo 630. Sino pa? Ito pa. Pinky Web pa. Pagka ganyan ang politiko, yung kandidato, wag nyo hong iboto. Perwisyo ho yan sa sambayan ng Pilipino. Ako na ho nagsasabi sa inyo, wala ho kayong mapapala dyan kay Lacson. Idadaan lang ho kayo niyan na dati ho siyang law enforcer, magandang track record kuno, pero wag ho kayong maniwala dyan sa mama na yan. Kung iboboto nyo yan, iboto nyo na lang ho itong si Atty. Vic Rodriguez. Mga bagong mukha ho ang kailangan natin sa Senado. Game. Tuloy ho natin. Sir, yung about sa charter change na sinabi mo kanina, is it safe to say na itong darating na midterm elections ay boto sa pumapabor sa charter change? And pwede rin ba nating masabi na itong darating na midterm elections ay nakasalalay din dito yung nakaumang naman na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? That is why, again, I say this again, the only reason why I am considering a run for senator is because I know what is at stake in this midterm election. Even our very own democracy is at stake. But it's up to you. Kung handa na kayo sa ganung uri ng gobyerno, piliin nyo yung administrasyon. Pero kung handa kayong lumaban at lagyan natin ng credible and effective opposition ang both houses of Congress, yung upper house, yung Senado, at yung lower house at ang Kongreso, magtulong-tulong tayo and let's bring in good people there, honest people there, who Honest will be people. championing itong paglaban sa transitioning from presidential to parliamentary Yun. at yung sinasabing napipintong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, because that in effect will be disenfranchising the 32 million Filipinos who voted for her. Correct. Hindi ho si Sara ang mabibiktima rito pag ito'y hinayaan natin. Si Vice President Inday lamang ang occupant ng posisyon. Pat ang tunay na biktima dyan ay ang 32 million Filipinos na bumoto kay Vice Correct. President Inday Sara. Huwag nating hayaan. Very interesting. Attorney Vic, live, lang po, in-engage lang po namin yung mga viewers. May live comment dito. Play safe ka daw masyado at hindi ka daw diretsong bumanat kagaya ni Amy Marcos. Once and for all, are you still with and for Marcos Jr. or are you now opposing him? I think kung pagpapatunay lang ang pag-uusapan, Ganda ng tanong niya, no? I've released my Madam book. Pamela. I've released my book on the second year of a 6-year term presidency. Call it crazy? No. I call it maisog because nandito ang katotohanan. And I am no longer, matagal na kaming hindi magkasama ni Pangulong Marcos. Alam mo ninyo, may kanya-kanya tayong uri at pamamaraan ng pagiging oposisyon o kritiko ng gobyerno. Kung ano man ang pamamaraan ng iba, I respect that. And I will defend the right and their style and their way of opposing and criticizing the government. But nobody can force me to mimic or copy or be like the others simply because they find it more controversial. Eh di sila yun. Well and good. Correct. Ako ho ay 50 anyos na. I don't think magbabago yung core values ko. Correct. It's me, Vic Rodriguez. Pero tayo ho dito sa PH Update, kahit na napakalumanay, pero may kagat itong mga banan nitong sa Atty. Vic, tayo kontento na eh. Okay na eh, basta intindihin nyo lang ho yung mensahe. No, minsan kasi nadadala tayo doon sa doon sa mga sindak ng iba, yung kung makapagsalita kala mo talaga daming alam, di ba?
Pero kung intindihin ho natin ang mga sinasabi nitong si Attorney Vic, mas matimbang pa ho doon sa mga maiingay na nag-file ng kandidatura. Kanantoka. Pakinggan nyo na lang ho yung interview nila dyan sa media, dyan sa Manila Hotel. Pakinggan nyo yung mga sinasabi ng mga na to. Yung iba, tatapang kung ano-ano mga sinasabi. Pero itong kay Attorney Vic, malumanay, pero malaman. Kumbaga, lalambingin ka muna bago ka sasapakin. Magaling ko yan. Mahusay. Approve sa atin. Itong approach niya na to, siguro hindi gusto ng iba, pero tayo, yung the way na i-deliver niya yung kanyang mensahe, okay naman ho sa atin. Walang problema. As long na naiintindihan ng sambayan ng Pilipino, okay na ho tayo dun. No, yung pagdating sa intensity, pagdating sa diin, nandyan naman, yung mga taga-suporta niya, kagaya sa atin dito sa PHFD, tayo na lang tayo na lang magpapaka-emphasize na lang ho natin. No? Pakadiinan na lang natin yung mga punto na dapat tanggapin ng ating mga kababayan. At itong mga nakikita nyo, napapanood nyo na to, ito ho yung talagang pinili ho natin yung mga topic na talagang dapat marinig ng ating mga kababayan. Like me or not, up to you. Attorney Vic, follow up sa magandang tanong niya. Saludo. How do you describe President Bongbong Marcos yung strengths and weaknesses niya as a leader? Since you were with him and now you still observe him. I think it's not important how he is, how I observed him. Yes. I think the more important and pressing issues now, ano ba ang nagagawa ng administrasyon niya ngayon sa ordinaryong Pilipino? Yun ang dapat pinag-uusapan. Yung korupsyon, yung pera ng bayan, yun ang hanapin natin. Huwag na natin pag-usapan yung anong tingin ko sa kanya, anong tingin niya sa akin. 2 tao lang kami, 115 million Filipinos. Ang kinabukasan ng bawat Pilipinong mahalaga. Higit mahalaga sa usapin yan. At yan ang dapat natin pag-usapan araw-araw. Nasaan yung pera ng sambayan ng Pilipino? At ano na naman ang gagawin ninyo sa 6.35 trillion proposed budget for 2025? Bakit may 500 billion pesos na naman na nakalaan dyan for ayuda? Again, do not allow our nation to be transformed into an ayuda nation. Huwag tayong pumayag. Top 3 complaints nyo about the state of the nation today. Top 3 complaints. Corruption. Second, corruption. Third, more corruption. Oo nga. Ayos, palakpakan mo tayo. Ano ba ang punot dulo? Bakit gusto maluklok sa pwesto ng mga politiko na to, mga walang yang politiko na to? Para makapangurakot. Yun, hindi para makatulong. Kaya ang ugat ng lahat ng nangyayari na to, tama ho si Atty. Vic. Corruption. Grabe, worse na daw ngayon. Horrible. Attorney Vic, recently po kasi nagkaroon ng courtesy call si VP Sara sa Iglesia ni Cristo. Kumusta po ang relasyon ninyo sa grupong ito? And lastly, boss, ibalik ko lang po sa Kingmaker. Ang sabi po ninyo, ito po ay sagot ninyo sa lahat ng kasinukalingang ginawa nila sa inyo or sinabi nila tungkol sa inyo. Ano po ang pinakamasakit na kasinungalingang ginawa nila? Magandang dalawang tanong yan. Dalawang tanong. I cannot speak again on behalf of others, especially the religious sect INC. But me personally, I have no issues with them. They're my friends. Anong impression niyo about INC? What do you mean? Yung tanong niya kanina, anong impression niyo or relationship? I'm okay with them. Yes. I'm okay with them. But of course, I cannot speak on that behalf. Yes. As for the book, Ang book. ano ang Pinakamasakit na accusation against you in Alam the nyo, past? ang nakikita ho natin dito sa book na yan, hindi pa ho talaga yung peak. Yung mga panahon na to, sa mga nakalipas na buwan, hindi pa ho yan ang peak ng libro na yan. Timing ho talaga yan sa totoo lang. Sa papalapit na eleksyon, pagka magkakaroon na ng debate, doon ho lahat ng resibo. Doon ho natin kukunin lahat ng resibo. Palakpakan. Diba? Pagka merong banat si Abalos, merong banat itong si Soto, merong banat itong si Lacson, merong banat itong si ano. Ito, libro ni Atty. Vic. O paano kayo magsisinungaling? Nandito yung mga pangalan ng mga dyan, yung mga tambaluslos at mga palaka dyan sa Malacanang. That made you write this book? Pinakamasakit na accusation against you? No, I think ang pinaka-red line that they crossed was when they involved my family.
when they involve my beautiful young children. If you have a beef against me, if you have an issue against me, deal with me. Huwag mo idamay yung misis ko, yung mga anak ko. Bakit hindi mo ko kumprontahin? Sabi nyo, you wrote it That's for your why children. I wrote that for my children because I do not want them to grow up at sasabihin sa kanila, yung tatay mo pala ay nag-appointment for sale. I did this purposely for them and of course for the Filipino people. And that's the reddest line that those people cross. Do not involve a man's family. Attorney, you mentioned kanina you always si Mayor Benji Magalong. Do you think they're already effective opposition to run for like for a higher position like senator or Congress? If not this midterm, maybe the next election? Again, that's why I'm also watching yung days that first 4 days kung sino-sino na ang nag-file. Well, unfortunately, wala pang Benji Magalong dun. 'Di ba? Unfortunately, yung aking kaibigan si Dante Marcoleta wala pa ron. But I think he signified that he is running and he is filing October 8 yata si Kong Dante. Last day, pwede pa last day, no? October 8. Last day. So, wala eh. Yun nga, tinitingnan natin kung ano yung... Benji Magalong, Vic Rodriguez, Rodante Marcoleta. Naku po, napakagandang nun. Yun talaga ang macho black. Ano ang masasabi nyo dun mga kababayan? I-komento nyo sa baba. Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Benjamin Magalong. Kilala bilang merong prinsipyo at paninindigan pagdating sa politika. Pagdating sa tama. No? Napakahusay. Kung yung tatlo na yon, yung tatlo lang ho na yon, mapunta sa Senado. Solve na ho ang sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang, yun lang ha. Tapos idagdag mo pa Senator Bato, Senator Bongo, Senator Baste, Senator Palakpakan. Sa tingin ho natin, sapat na yung mga individual na yon para mapigilan ang pinaplanong paghasik ng lagim ng mga walang ya dyan sa Malacanang at dyan sa House of Representatives. Final and complete pass. Mayroon pa ba kayong wish list, follow-up sa kanya? Mayroon pa bang tao sa Pilipinas na nakikita yung matapang, fearless, na pwedeng maging part of the check and balance ng Pilipinas? Well, kaya lang hindi naman yata makatao na. But for me, bilang isang naging anak din, wala na ako magulang eh. Yes. Had President Duterte, had he been 10 years younger, he would have been, yan talaga ang mag-lead ng charge. May chance pa ba siya? Sa tingin niyo lang, personal opinion niyo lang, do you think may chance pa siya tatakbo? Curious ang mga tao? Mahirap magsalita para sa kanya. But kung puso't at puso lang, ang puso niya ay para sa Pilipino. And I think it will also be very difficult for him to be oblivious to the call, to the plea, to the clamor for him to consider. But at the same time, we have to be fair to the former president. He has done service to the country. He has given 6 good years of his life as president. And kung ano man ang maging decision niya, we just all have to respect it. Correct. Very interesting. Good morning po uli. Yes, Kati. Recently po kasi nagkaroon po ng forum po somewhere in San Juan. At ito po ay ang sinasabi po ng COMELEC mismo na ang lahat ng mga social media accounts na mga tatakbong kandidato at mga partido po ay kinakailangan nilang irehistro sa COMELEC po mismo. Ano po ang take ninyo? That's my first question. Second question ko, kung may gusto po kayong amyendahan o baguhin sa COMELEC po, kasi naging kapansin-pansin po na yung pagtanggap po ng mga kandidato, hindi po, kumbaga parang hindi nasasala ng husto dahil yung iba may mga record ng graft cases at meron pong involvement sa drugs
na nakakalusot at nagiging opisyal ng ating bayan? Paano nyo po susolusyonan yon? And the third one is, anong ahensya po ng pamahalaan ang may pinakamalalang korupsyon ayon sa inyong pagkakaalam? Nako, Ang napakagandang tingin ko, tanong yan. unang-una, yung, although hindi ko nakita yung sinasabi mong COMELEC resolution ba? Oo, na I think, yan, unconstitutional yan. Because that is curtailment of free speech. Anong pakialam mo doon sa social media account ng kandidato? Kung doon siya naghahayag, yan ang kanyang sariling personal freedom wall. You do not have the right to regulate it. Not even COMELEC. COMELEC is not in the business of censuring or regulating free speech. That is unconstitutional. Sarili niyang freedom board yan eh. Ngayon, kung may linabag siyang batas, revised penal code, cyber libel law, di kasuhan nung na-libel. But it's not for the COMELEC to police yung ating personal freedom spaces. Anong gusto kong makita sa COMELEC? I want to see a hybrid form of election. Manual counting sa precinct level, automated ang transmission. As for the qualification, walang magagawa ang COMELEC because it is the Constitution that lays down the minimum qualification for a candidate to be able to file his or her candidacy. Kung may ko-contest man, labanan siya ng may magprotesta na lamang. And then anong ahensya? The most corrupt now in government that you see. Nagsisiksikan sila sa number 1. Sa totoo lang. Nagsisiksikan sila sa number 1. Name it, DPWH, yung issue ngayon sa ayuda sa IX using DSWD, ang dami. And thousands of Bureau of Customs, number 1 ho yan. Number 1 ho yan sa kalokohan. Congress, dahil nga yung liquidation by certification, lahat nag-uunahan sila. Ay, follow up sa tanong ni Cathy. Even the BIR, an official of the BIR, he was, let me just put it this way, he was thinking aloud na bagsak yung kanilang collection, hindi nila mamimit yung revenue. Pero may tanong siya, bakit kami sa BIR nagkaroon ng 22% increase in collection? I mean, tumaas yung collection efficiency nila ng 22%. Samantalang ang Bureau of Customs 3% lang. Meaning yung BIR naglalabas na rin na hinagpis. Nasa balikat nila yung revenue target, samantalang yung kasama nilang supposedly nangongolekta din, bagsak din yung efficiency in terms of collection. So na hindi maiwasan ng opisyal na yun, kami 22% efficiency, ito 3% lang. So dun mo makikita na wala sa tono. Follow up sa tanong nila, may nagtanong dito mga journalists, anong comment ni Attorney Vic Rodriguez, yung pera ng PhilHealth ililipat sa ibang gobyerno? Hindi tayo dapat hundreds of billions. I've been championing that way in Hakbang ng Maisog. Nananawagan tayo, wag niyong galawin yan. Unfortunately, I think wala pang hakbang ang Korte Suprema doon sa petisyon ng mga medical professionals patungkol dyan sa unconstitutional na paggalaw ng 90 billion, 89.9 billion pesos PhilHealth funds. Alam po nyo, nagkomingle na yung pera. Meaning, naghalo na yung private contributions ng direct contributor at yung sinasabing subsidy mula sa gobyerno. Paano mo na pinpoint with specificity, with accuracy, na yung 89.9 or 90 billion pesos ay siya ngang pera ng gobyerno? At correct. Naghalo na. Yan ay hindi po excess funds. Yan ay unutilized. Therefore, ang may problema, hindi yung pondo. If it's been sitting there for quite a while, not because it's the fault of the funds. It's the fault of the management. Kastiguhin mo yung management mo. Ikaw nag-appoint niyan eh. Huwag mong pakialaman yung pera ng PhilHealth. Why? PhilHealth is our primary health insurance. Health insurer yan. At ang mandato niyan malinaw. Kung meron kang unutilized or excess money, hindi ho yan babalik sa treasury. Ang mandato ng PhilHealth doon sa RA 11223, I think, yung Universal Healthcare Law, ang mandate ng PhilHealth katangi-tangi. Pag may sobra kang pera, gastusin mo.
pero gastusin mo ng tama. Gastusin mo para mapababa yung premium contribution ng direct contributors or palawigin mo yung scope of services o kung ano yung saklaw o kung pwede mo pang iangat yung ceiling ng gastusan. Yan ang mandate ng PhilHealth. Hindi para ibalik sa National Treasury at gamiting pang pondo ng mga unprogrammed appropriations. Again, why? Hindi ka nga dapat naglalagay ng unprogrammed appropriations. Bakit? Kulang nga tayo ng pera eh. Nangungutang nga tayo eh. Babalik tayo sa fundamental Filipino trait. Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Thank you. May tanong dito about yung pagbenta ng Central Bank ng mga ginto ng Pilipinas recently. Anong comment niyo? From Jesse Cabel Ruiz of Saksi. Ang tanong niya, exact tanong niya, no? Anong reaction ninyo sa pagbenta ng Central Bank ng toneladang ginto ng Pilipinas? Ano po kaya dahilan kung bakit nagbenta ang bansa natin ng ganitong karaming ginto at kung saan napunta ang pinagbilhan nito kung may katotohanan ang nasasabing balita? Nasa news reports naman. Nagbenta tayo ng ginto. Sabi ng negosyante na mga kilala ko, bakit ngayon nagbebenta ng ginto? Tumataas ang presyo ng ginto. Pwedeng next week, next month. Anong reaction niya daw dito? Lalong nakakapagduda dahil nauna pang lumabas sa international news outfit yata, yung fact na nagbenta tayo ng tayo yung number 1 seller of gold reserve. At nakakapagdudang higit, bukod sa nauna na yung foreign outfit, news outfit, it took a while before Central Bank issued a statement. And parang sinasabing din, normal yan, wala yan, justifying. But my personal take, I think, they were trying to defend the peso from further depreciating. Kaya kinakailangan nila mag-unload ng ginto. And probably, it's an intellectual guess on my part, probably we really have no money and they need to fund yung mga unprogrammed appropriations. And they have to find a way to fund it. They have to find a way to fund it. Isa pang tanong galing kay Jesse Cabel Ruiz at saka kay Berlin Ruiz ng Saksi Balitang Totoo. Ang tanong dito, ano ang pwedeng partisipasyon ng media dito sa Pilipinas para ilantad ang agenda ng mga politiko ng administrasyon tungkol sa planong pagbuhay ng charter change pagkatapos ng 2025 election? Ano ang pwedeng gawin ng media? Labanan natin yung government propaganda. Labanan natin ang government propaganda. I-counter natin. Tayo magsilbing check and balance. Atin silang bantayan at ilabas ninyo yung katotohanan. Not to favor any candidate, not to favor any government official, not to favor any politician. Just bring out the truth. Do not be swayed by the government propaganda. And pakiusap kong mahigpit sa inyong lahat na media practitioner. Alam naman natin, I'm sorry for I have to address the elephant in the room. Pero syempre, minsan yung mga pakiusap nila na tabunan na lang yung mga negative stories, no. You have a duty as a journalist. If that is your profession, you have a duty. You have a duty not to your stations, not to your programs. You have a duty to the Filipino people to speak the truth. And we rely on you at sana gampanan ninyo yung inyong trabaho. Ayan. Thank you. May tanong ba dito sa isang columnist, Bingo de Haresco? Binigyan niya ako ng news, nag-share siya. Anong comment ninyo? Juan Ponce Enrile acquitted of plunder in pork barrel Nabasa scam. nga ho natin yan. Siya ang Chief Presidential Legal Counsel. Absuelto na tong si Acquitted siya of Ponce Enrile. plunder in the pork barrel scam, making it zero. Ano pa to? Bagong balita ba to? Luma? Bago Bagong yan. latest pa to?
breaking news. Anong reaction ninyo, sir? Being a lawyer and formerly with government, you might have encountered Juan Ponce Enrile. Anong reaction ninyo to this and what should be done in cases like this, plunder? I have yet to read the full article, and I have yet to know the reason for the dismissal. And I think it will be a folly for anyone to be commenting on the, yung title lang ng... You have to read, yes. I have to read. So you're a good lawyer. Isa pa. Ay, sorry. May isang tanong pa, sorry Taga Manila Bulletin, si Freddy. Nandali ang tanong niya, sorry, nanonood siya kay Attorney Vic. Sabi niya, sir, ito po ang aking question para kay Attorney Vic Rodriguez. In your opinion, is there a connection of the Senate's ongoing Alice Go hearing to the future careers of the Duterte family in Davao City, including Vice President Sara Duterte? Ang tanong ni Freddy ng Manila Bulletin, Freddy Lazaro, ito bang non-stop hearing daw about Alice Go on, sa Senado and other, may connection ba to sa politics of the Duterte family in Davao City, including Vice President Sara Duterte? From Freddy Lazaro of Manila Bulletin. I think the Alice Go saga or the Alice Go investigation will go down in the annals of Congress history as the longest running investigation. It's been going on for the past 4 or 5 months. And hindi ko alam ano pa yung tinutuloy ng investigation. Inimbestigahan yung tao, nakatakas, nahuli, naibalik sa Pilipinas, nag-iimbestiga pa rin. If they're confident that they have all the testimonial, the object, and the documentary evidence to pin down Alice Go and whoever is in cahoots with the alleged call her spy, Pogo operator, Queen of Pogo, di kasuhan na. Correct. Kasuhan na. And put an end to that investigation. Because ano bagay ng sambayan ng Pilipino sa investigation na yan? Ayan. Thank you. Sorry, follow up dito. Sige, wala. Ang tanong pa dito, follow up, may video clip noon na nag-speech si Senator Miriam Defensor Santiago na itong mga endless public hearings daw and investigation ng mga Senado, wala naman daw na resultang legislation daw, sabi ni Miriam. Senator Miriam Santiago, what is your comment daw? I agree. Because number one, investigation in aid of legislation. You have to identify what piece of legislation or what piece of law you intend to amend. What piece of law what piece of law do you intend to revise or repeal? Or what kind of law do you wish to introduce? Pero katangi-tangi nga itong investigation into Alice Go saga, 4 or 5 months into in the making, tuloy-tuloy pa rin at mukhang wala pang katapusan. Correct. And if again, kung meron kayong ebidensya, kumpleto na kanyo. Meron testimonial, may documentary, may object evidence, kung ano-ano pa. File the appropriate case in the appropriate venue. Terminate the proceeding and so that the responsible committee who spearheaded the investigation in aid of legislation will now be able to buckle down to work and craft that piece of legislation they intend to pass. Thank you very much, Mr. R.G. Cruz, one of the earliest to come here also. Yes. Ayan, attorney, mayroon pong lumabas na isang social media influencer, Miss Sas Rogando Sasol. Ayan. Mayroon po siyang binabanggit tungkol po dito sa heavy luggage. At ito daw Heavy po luggage. ay nagkaroon na po ng pag-uusap doon nga po sa Amerika at dito po sa parting Japan. Ang tinutukoy po yung Okada. Ano po ang tungkol doon, attorney? At ano po ang inyong take dito? Bakit hindi po ito masyado pinag-uusapan dito sa ating bansa? I'm interested to find out too, yung heavy luggage story na yan.
I got a copy of, I think it's a decision by the court in the US, but I have to be candid. I have yet to read it because my table is still full. Talagang, pero nakahilera yun. Babasahin ko rin. I want to find out. I think may judgment concerning doon sa complaint sa US court. Hindi ko alam, hindi ko pa. I reserve my comment for now. Follow up ko lang, attorney. Binabanggit nyo nga, mayroon sa US court, di ba? So kung US court ito, more on reliable, di ba? Bakit hindi po ito masyado napapag-usapan dito sa ating bansa? Well, again, because I urge you, traditional media and social media, to band together, and these are the important issues that people must know. These are the very, very important issues that people must know, and you're supposedly duty-bound to bring and cater to your followers, subscribers, and readers, and viewers, and watchers. May isa pa. Kahapon, may balita pong lumabas. Ano po ang take ninyo rito na ito pong si Mayor Rama ng Cebu, which is supporters ni PRRD? That is too much. That is too much. That is too much. What they did to Mayor Mike Rama is too much. Ang sinasabi, nepotism. Nakita ko lang, nepotism. Let's talk about nepotism. Nepotism o political dynasty. Eh di maubos na lahat sila. If the ombudsman is that vigilant, if the ombudsman is this vigilant in running after those who practice, promote, and perpetuate nepotism and political dynasty, busin na niya lahat. Ubus yan. Mauubos yan. Don't single out Mike Rama. I'm sure Mike Rama will be able to defend himself ably. But as a Filipino, it's very undemocratic. And ano na ito it's not me and it's not us who first used this term. This term was first used, I believe, by then Senator Jovito Salonga way back in the 60s. May undeclared martial law. Ito kaya Itong undeclared martial law term, this is not an original. This was, I think, first used by then Senator Jovito Salonga. Di pa kayo pinanganak doon, ba't alam niyo yan? Wow. 1960s, wow, undeclared martial law. Mayroon po akong napanood na isang clip sa hearing sa Congress at saka sa Senate, parang magkasama yata yon. May binabanggit si Attorney Congressman Marcolita na ito pong si Congressman dati, nung panahon na yon ay isa siyang DSWD Secretary. Nabanggit doon na convicted po ito ng isang kasong libel sa aking pagkakatanda. Mayroon po siyang kasama na convict din, parehas sila sa kasong yon. Ngayon, dumating pong decision, nung nanalo po yung isang kasama niya na yon, na disqualified po. Bakit dito ngayon kay Erwin Tolpo? Ano po ang dyan? Pardon me, but I rather not dwell into the question propounded because I think it's very unfair for me to be talking about people who are not here and essentially giving them a free ride on our forum today. Let them defend themselves or himself in the proper forum, but it's not going to be me. Okay. Ayos. Thank you po, Attorney. Thank you sa mga napakagaling na mga tanong. Nakagising parang mga kape. Thank you to our media friends. Yes, Cathy, if you one or two more last questions. Last na lang po ito. May lunch tayo na masarap ha. Apo. Yung pong ating mga kongresista at mga senador po, very obvious po na this election parang ginagawa na nila pong family business ang pagtakbo. Dami. Ngayon po, basically dahil maraming perks ang nakapwesto, maraming perks na may mga pondo na nakalaan sa kanila. Kung sakali lang, sir, na kayo po ay maisipan yung tumakbo at mapalad kayong manalo, pabor po ba kayo na tanggalin yung hindi na kasi PDAF ang tawag ngayon Iba na yung forma ng tawag nila. Tama na raw po yung sahod na lang daw po yung benepisyo at sahod ng mga staff ninyo.
sa halip na may pondo pa kayo para raw makaikot pa sa inyong mga, kung sino man yung gusto nyong bigyan ng pondo? I think hindi mo kayang tanggalin basta-basta yan. Siguro gradually mawawala yan. And yan naman yung realidad ng politika. You just